Sabi nga, if you have the skills, hindi yan mawawala sa'yo eh. Pag marunong ka, may skills ka pagdating sa field, sa pagkakausap ng tao, hindi yan mawawala sa'yo. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, paano mo ma-develop yung skills mo when it comes on. Yan. When it comes on, sa field, or ano ba tawag doon? Sa offline. Okay ba yun? Yes! Parang hindi. Okay ba yun? Yes! So anyway, medyo nahihiya ako. Kasi marami dito mga kumikita ng malaki, nakikinig sa akin, di ba? Palakpakan naman natin mga MC natin sa community natin. Tapos ngayon nakikinig sa akin, di ba? Dati, ako lang yung nakikinig din, di ba? Kaya medyo kinakabahan ako. So anyway, before ako mag-discuss ng syempre, kailangan muna ninyo makilala din ako para at least makarelate kayo sa magiging kwento ko. Kasi ang training ko actually is more on, is based on my experience. Ibig sabihin, it depends to you kung i-apply mo siya, kung nararamdaman mo na pwede siya sa'yo, kaya mo siyang gawin mo. Kung hindi, pwede mo siyang i-adjust yung mga ituturo ko dito na on your own way, pwede din. So, ang itatapi ko lang dito is my own experience in ideas. It depends sa'yo. Pwede mo siyang tawag nun, i-improve pa, i-enhance pa, i-enhance mo pa. Depende sa'yo. Okay? Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na ito yung tama. Tama ba? Sinasabi ko lang, ito yung ginawa ko lang. Nag-guess nyo ba? Yes. Ito yung ginawa ko, kaya ako nagkaroon on my field experience ko, 22 directs ng pinakadami ko sa isang buwan na nag-direct ko. So, tulad ng sabi kanina ni Coach Kat, tinanong ko kasi may nag-follow up, may nag-message kasi sa amin na secretary ata ni Ab Joseph. Tinanong ako kung ilan yung directs ko sa of my entire siguro dito yung ibang mga MC minessage niya. Tapos nung tinignan ko, nasa 289 na pala yung naging directs ko. Grabe, sabi ko, grabe. And imagine mo yun, per person yun, wala pa din yung mga nag-31 accounts, wala pa din yung mga nag-15 accounts, hindi pa yung computed. Sabi ko, dami na rin pala. Parang hindi man lang kayo na natawa. Parang may itsura niyo, pakialam ko. May itsura, pakialam ko kung nalatuan. So, but my point is, 70% of that directs na mga nasa 289, 70% of that, sa field ko yun ako. Kasi actually, last year lang po ako Last year lang po ako nag-online. Last year lang ako first world countries, last year lang. Pero nung nag-first world countries ako, dun din talaga mas lalong lumaki yung income ko and parang nag-enjoy ako. Pero sabi nga, if you have the skills, kaya po natin siya i-share dito. And sinabihan ako ni Press din na i-share ko daw dito. Kasi syempre, tawag na. Yun nga daw, dati akong malupit sa field. So, ngayon, i-share ko lang din sa inyo. Ready na ba kayo? Yes! Parang hindi ko maramdaman. Ready na ba kayo? Yes! So anyway, tawag nito, pagdating kasi sa field guys, bigyan ko kayo ng idea. Pagdating sa field, napaka-importante dyan yung tinatawag na self-confidence. Kasi, pag nag-field ka, kailangan muna ikaw muna eh. Ikaw yung i-develop mo yung sarili mo. Number one na kailangan mo i-develop yung self-confidence. Everybody say self-confidence. Kasi kung sa Tagalog, kumpiyansa, or kapalmoks mo, or yung kumpiyansa mo sa sarili mo, na dapat pag nakita ka pa lang, PE na yung kausap mo. Dapat pag nakita ka pa lang, full package ka. Nagigas siya ba? So how will English? Tagalogin na lang. Paano natin? Hindi ko alam yung English yun.
paano natin ma-i-improve yung self-confidence natin sa sarili natin? Kasi minsan, lahat naman tayo dito gusto natin mag-feel, tama ba? Yeah! Lahat naman tayo dito gusto natin may kausap araw-araw, meron tayong ma-meet up. Pero minsan, hindi mo magawa kasi dahil ikaw mismo sa sarili mo, parang wala ka kumpiyansa na kaya ko ba to? Jumbo hotdog, kaya ko ba to? So, hindi mo alam kung kaya mo. Kaya minsan, na hindi mo magawa, it's because ikaw din naman mismo yung nagpipigil sa sarili mo. Tama? Tama. O, tinamaan ka. So, ngayon, next slide. Ay, ako pala. Bakit nag-next slide ako? Paano ba yung pag-ano nito? Ganon yan. So, sa 50 feel, guys, ito yung natutunan ko. Kasi ako kasi yung tipo ng tao na ang lakas ng self-confidence ko. Yung tipong, pag nakita nyo pala ako, puging-pugi ako sa sarili ko. Yung ganun yung feeling ko eh. Ang feeling ko, pag lumabas ako sa bahay, tingin ko talaga sa sarili ko, gwapong-gwapo talaga ako. Kasi para pag may kausap ako, mararamdaman niya na, nagasya ba? So dapat ganun din kayo. Yung self-confidence sa sarili mo, minsan, paano natin ma-improve or ano yung kailangan natin gawin? Number one, syempre, have knowledge. Ano yun? Pagdating sa business natin, dapat kabisado mo yung business. Kasi syempre, mag-field ka. Kakausap ka ng tao. Ngayon, pag hindi mo alam yung i-discuss mo, do you think may kumpiyansa ka na kumausap ng tao? Wala, kasi bakit? Di mo alam, sabi mo, dito po sa global. Tama ba? Kasi di mo kabisado yung business. You don't have the knowledge. Paano yung step by step na gagawin mo pag ikaw ay kumausap ng tao. And very important yun, guys. Pag ikaw ay nag-field, alam mo yung step by step na gagawin mo. Pagdating sa pag-meet up, ano dapat yung posture mo, ano dapat yung itsura mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung itsura. Okay ba yung itsura? or napaglumaan. Anyway, dapat sa field, importante yun eh. Dapat pag nakita ka pa lang, alam mong PPE na talaga. Kaya, napaka-importante, you have the knowledge kasi paano mo i-discuss yung business, paano mo i-share yung business kung wala ka naman alam. Kaya sa mga bago dito, dun dapat nakafocus ka rin. Nakafocus ka, paano mabibuild yung confidence mo? Pagalingin mo yung sarili mo. Sabihin mo nga, pagalingin mo sarili mo. Pag pinagaling mo yung sarili mo, gumaling ka, alam mo yung business na in-offer mo, kabisado mo. Paglabas mo, sinong kausap niya? Asan ang kausap? Ganun yung feeling mo niyan. Tama. Pero kung hindi mo alam, hiya ka. Pag makakita ka ng prospect yun. Pero paano ba? Paano ba gagawin? Di mo alam eh. Paano ba i-approach? Di ba? Yung ganun. So, guys nyo, mamaya ituturo ko sa inyo paano ako nag-approach and paano yung step by step ako paano nag-approach. Ituturo ko mamaya. Okay lang ba? Yes! Para at least baka yung script na ginagamit ko, baka makatulong para makapag-approach ka din. Lalo na mga cold market. Diba? Kasi syempre, hindi lang naman dito, tawag nito warm market tayo. Cold market naman talaga lahat eh. Even mga online cold market din naman yung kausap mo eh. Kakilala mo ba yung kausap mo sa ka-video call? Di rin eh. Cold market din. Ang pinagkaiba lang, personal mong kakausapin. Pag sa online, sa video, medyo confident ka pa kasi bakit? Kausap mo siya, naka-code ka lang, pero naka-short ka naman maiksi. Tama ba? Naka-code ka, pero hindi ka pa pala naligo. Hindi ka pala nag-toothbrush. Tama ba?
Hindi ka pala nag-toothbrush o hindi ka pa naligo, pero okay lang. Pero sa field, hindi pwede yun. Hindi pwedeng hindi ka pa naligo. Hindi pwedeng mabantot ka. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng yung forma mo. Yung forma mo, alam mo yun, sablay, dapat, ka, mabango. Kaya, diba? So, mamaya, itatakal ko yan. Pangalawa, develop the skills, yun na nga. Aside sa knowledge about sa business na in-offer mo, i-develop mo yung skills. Skills, paano? Skills on prospecting. Skills on approaching people. Skills sa pagharap sa tao. Yan ang mga kailangan mo i-develop. Eh, syempre, paano mo siya mati-develop? Exposure and practice. Everyone say exposure. Practice. So, ibig sabihin, gawin mo lang. Paano ka gagaling? Gawin mo. Paano ka gagaling kumausap? Gawin mo. Paano ka gagaling mag-approach? Gawin mo lang. Kasi hanggang hindi mo yung ginagawa, hindi ka gagaling. Kasi lahat ng mga magagaling, nagsimula lang naman yan, hindi naman magaling. Gets mo? Ako din, nahihiya din ako dati. Itsura ko pa nga dati, dugit-dugit pa. Gwapo lang ngayon eh. Kasi siyempre. So, ang point ko lang guys, gawin mo lang. So kung gusto mo matuto sa field, gawin mo. Sabi nga, okay lang magkamali. Kasi sa pagkakamali mo, doon ka natututo. Sa pagkakamali mo, doon ka gumagaling. Hanggang magulat ka, magaling ka na. Hanggang magulat ka, makapal na mukha mo. Hanggang magulat ka, walang hiya ka na rin. Gusto ko yun. Magulat ka, walang hiya ka na kasi bakit? Dahil sa exposure, na-practice mo, ginagawa mo. Sa una lang naman nakakahiya. Pero pag nasanay ka na, wala ka nang pakialam. Ako nga dati, nung nag-approach ako, nung nag-feel pa ako dati, pag ayaw nung kausap ko, excuse me ma'am, ganito ganyan. Sabi niya, sa loob ko, okay po. Sa loob ko, bamatay ka. Visit ka, visit. Diba? Ganun lang ako. Tapos next ulit, ginagawa ko lang siya. Ginagawa ko lang. Kasi bakit? Nung time kasi namin, yan, sa lahat yung kasabay natin sa Bicol. So, nung nagsisimula kami, field pa talaga. Bugbugan talaga, field talaga kami. Mula, kwento ko lang, aalis ako noon ng boarding house. Naka-boarding house pa lang ako noon dati. Ako lang mag-isa sa boarding house. Tapos yung pagpasok mo, higaan na agad. Tapos, common CR. Alam mo yun? Common CR. Kasi yun lang yung kaya ng budget eh. Yun lang kaya ng budget, common CR. Tapos yung CR pa namin, yung inodoro, yung level sa yung pag tumae ka. Kasi mura. O, palabakan naman natin, mura. Alam mo kung magkano yung monthly ko doon? 1K a month. Ito malapit, di ako nakabayad. Joke lang. Pero totoo po yun. Siyempre nagsisimula pa lang. Ganun, tapos common CR. Pero power ka, yayaman ako dito, tapos paglabas ko, may business ko, ganun na ganyan, yayaman ka dito. Pero pag uwi ko, payaman talaga. Ang bahay. Kasi lawanit lang yun Lawanit. Alam mo yung lawanit lang yung dingding? Tapos, magkakatabi pa yun. Tapos pag may nagtsuktsakan sa katabi, rinig mo. Ganon. Palapakan naman natin. Kasi lawanit lang eh. Rinig ko talaga pag ano yung katabi ng kamo. Sana. Narinig ko. Kaya talaga, pag mga ganung usapan na kuha yung mga dugo nyo eh. Napaghalata kayo. Pag mga ganung usapan, ganun yung what I mean, kinukento ko lang, hindi po siya not to magpaawa sa inyo. Kinukento ko lang kasi, sabi nga, yung journey mo dito sa negosyo, or yung journey mo dito sa network, dapat i-enjoy mo lang.
Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man yung na-experience mo, enjoy mo lang yan. Kasi ako, in-enjoy ko lang yun makinig Joke lang. So, anyway, tawag dito. Saan nga ba ako? Basta yun. Yun. Gawin mo lang. Gawin mo lang yun. Anyway, tawag nito. Sana nga ba ako? Nawala to na yun. So, exposure and practice, kailangan mo lang siyang gawin para gumaling ka. Guys nyo? Tapos nung time na yun, alas 9 ng umaga, lalabas na ako ng boarding house. Lalabas na ako para mag-flyers. Flyers. Approach. Tapos namam-flyers na ako doon lang sa baba ng office. Kasi nag-network ako sa Naga City. Ito yung office sa second floor. Tama ka, second floor. Third floor yan. Tama, third floor. Doon lang ako sa may baba. Sa may Jollibee lang. Minsan sa may simbahan. Doon ako namam-flyers. Para pag interesado, tara, sama ka na. Punta na tayo sa akyat na agad. Ganun kami dati. Yan, sila Upline Harold. Yan, yung mga kasama yan namin sa Naga yan. So, alam niyo nila na ano, tapos magugulat sila, ang kasama ko, chicks. Yung bit-bit ko na, chicks yung bit. Siyempre, mag-approach ka lang din naman. Anyway. Huwag niyo tawag yun, exposure. Kailangan mo lang i-expose and gawin mo lang. And from ano yun, kasi field kasi kami, from 9 a.m. hanggang ano na yun, hanggang 12 midnight. Tapos after ng office hour pa, may mentoring pa kay Upjaki. May mentoring pa kami, kakain pa kami, or iinom, ganito, ganyan. Siyempre, libre. Walang pera, papalibre. So, tawag nun, yun, hanggang madaling araw na, tapos kinaumagahan, maaga na naman gigising, mamamlayers na naman kami, mamumusakal na naman kami. Ganun yung gawain namin dati. Na ngayon, for sure, hindi naman natin yung gagawin na, kasi syempre may online na ngayon, kasi mga McCarthy na yung mga ano. I'll be honest po, sa totoo lang, ang mga distributor ngayon, mga arte na. Nung panahon namin, walang arte-arte. Tama ba, Dok? Walang arte-arte. Pag sa initan, walang initan. Ngayon, mainitan ang init na beto. Pwede bang mamaya na lang mga hapon para wala na init. Kami kahit mainit pa. Liars. Tapos ang bag ko, messenger bag yung bag ko. Alam niyo messenger bag yung malaki? Anong laman? Mga kape, mga sabon. Kasi siyempre, pag ayaw sumama sa office, bebenta ako, ma'am, bili ka na lang, ma'am. Ito, kape, ma'am, maganda po ito. Para sa Starbucks. Sige naman, bili mo naman. So, hindi ako nasisiro. Doon ako kumukuha din ng pang budget ko, pang kain, yung nabebenta ko na product. Kaya kahit kami, field pa lang kami, hindi naman kami yung katulad ngayon na di ba? Nakaka-survive kami kasi bumibenta kami ng product. Ngayon kasi ang arte na magbenta ng product eh. Mag-online na ako. Kami talaga, benta kami dati. Totoo yun. Pag ayaw sumali, benta ko. Ganun yung gawain namin. So, ibig sabihin, talagang na-develop talaga kami sa field, yung kapal ng mukha namin. Dahil, walang choice. Joke lang. Walang choice kasi wala pang online. Diba? Siyempre, yun talaga yung ginagawa namin. Pero siyempre, sabi nga, yung field is very important. Lalo na kung gusto mo gumaling or gusto mong kumapal yung mukha mo, ma-build mo yung self-confidence mo, dapat gumaling ka rin dito. Hindi naman natatanggalin yung pag-online mo. Andun yun, pag-online mo, pag-online mo, pero ito, pwede mo lang siya idagdag, isabay lang. Pwede naman kasi siya, tama. Para at least, gumagaling ka sa online, gumagaling ka pa sa field. Kasi yung online mo naman, pag umuwi ng Pilipinas at may pinakausap yan sa'yo ng mga prospect, anong gagawin mo? Pwede bang ipasok niya na lang sa Zoom? Explain ko yun sa GC. Explain ko yung business sa GC. Kasi nahihiya ka kausapin. Tama ba? Siyempre dapat gumaling tayo sana. Anyway, next slide natin. Yan. So, 2 types
to make impression. Ito, kasi para sa akin, sa field, first impression last. Tama? First impression, dapat unang kita pa lang sa'yo. Ayun nga, sabi ko pa ulit-ulit, PE na. So paano ba? Ano ba yung tinitingnan, pinakang impactful sa isang tao na ma-impress sa'yo yung isang tao? Number one, the way you look. How you look. Ano itsura mo? Ano forma mo? Anong suot mo? Anong cellphone mo? Diba? So, anong forma mo? Anong itsura mo? Tama ba? Kasi kahit yung kausap mo, pag kinausap mo yan, at syempre, titingnan mo na yan, itsura mo. Taas, baba, titingnan ka dyan eh. Titingnan ka taas, baba, nag-offer ka. In-approach mo, titingnan ka taas, baba. Kung yung itsura mo is parang mas mayaman pa yung in-approach mo, hindi makikinig sa'yo. Na-experience ko pa dati, may in-approach ako, babae. Alam mo yung ginawa? Yung bag, sabi niya, in-approach ko, sabi ko, ma'am, excuse me. Sabi niya, akala magnanakaw. Ganon, yung mga ganun guys, kasi syempre, normal yun, tama. Yung tagong, ginanon niya talaga yung bag niyo. Kala mo naman, no? So, my point is, pero kung ikaw ay maayos, kaya di ba papansin niyo yung mga nandyan sa mall? May nagbebenta ng mga condominium, nagbebenta ng insurance dyan sa mall, mga nakakut. Sir, may flyers, postura, tama ba? Siyempre, para pag may in-approach sila, makikinig sa'yo. Kaya yun din yung tip ko dito, kung mag-field kayo, ayusin nyo yung, nyo, posture nyo, forma. Sa lalaki, tip ko sa lalaki, you need to have a good shoes, or magandang sapatos. Kasi una yung tinitingnan, lalo sa lalaki. Pag nakita yung sapatos mo, punit-punit, ang payaman, anong papayaman dito? Kasi yung sapatos mo, punit-punit. Tama ba? Anong yaman dito, tapos yung sapatos mo, puno ng putik? Hindi lang ka talaga, hindi talaga makikinig sa'yo. Tama. First impression na eh. Up and down. Pangalawa, tinitingnan sa impression. Yung tinatawag na, what comes out in your mouth? Ano yung lumalabas sa bibig mo? Dapat sa unang buka pa lang ng bibig mo, makakatch na yung kausap mo. Nag-guess siya ba? Hindi yung pag-unang pa lang bibig, excuse me, pag ganon, ayun. Pero kung pagpasok mo pa lang, hi ma'am, excuse me ma'am, for a while lang. For a while lang. Ganun ako. Pag kumausap ako, harangan ko yan. Ma'am, excuse me, for a while lang. Pagtingin sa akin. Joke lang. So, unang pa lang, ka na agad. Kasi dati sinasabi ko dati, ngayon kasi binago ko yung script ko yun kasi depende sa panahon. Ako kasi, nung unang panahon, kasi I started the business January of 2011. So, ibig sabihin, 13 years na po ako dito sa business. Pero yung itsura, hindi tumatanda. Joke lang. So, January of 2011 ako nag-start dito. So, ibig sabihin, more than 13 years na ako sa negosyo. Nag-guess ba? Kaya nung unang panahon namin, 2011, iba yung approach ko. Ang approach ko dati, excuse me, for a while lang, are you familiar with Alliance in Motion? Tapos, titingin sa akin. Hindi po, sir. Anyway, for a while lang, mga 5 minutes lang po, ma'am. Kasi that's our company. We are looking for people kasi na interested to do part-time. Meron pa kami in-offer na
ganito, pwede mo siya gawin Facebook, etc. etc. Ha? Tagalog. Kasi medyo, ito, tip ko lang sa inyo guys ha, pag magkakausap kayo, minsan medyo mag-English din kayo. Pero dapat script mo na kasi hindi ka magaling mag... Kaya nag-English po ako guys kasi parang medyo professional ba. Actually, our company po is looking for ganito. So if you have time for about 5 minutes lang, you can visit our office, explain ko po sa iyo paano. Baka magustuhan mo lang. Pero I'm sure magugustuhan mo naman. Kasi yung tsura ko. Dapat naka-smile ka, naka-smile. Importante po yun, naka-smile ka. Tapos yung pinakang technique ko talaga yung taas kilay. Yan talaga yung pinakasikreto ko. Kasi pag gumaganon ka, yung kausap mo, tataas din yung kilay, tama-tama. Pansinin mo, pag may kausap ka, sabi mo, ma'am, dito lang ang office namin. Kasama na sa'yo, tama-tama. Kasi bakit? Nakita niya eh, pleasing ka eh. And then, ang ano kasi natin, ano ba tawag nun? Yung state kasi natin, or parang natural sa atin, na pag ano yung ginagawa ng kausap mo, ginagawa mo na. Pag nag-smile yung kausap mo, smile ka rin. Pag tumaas yung kilay, sige. Kaya, di ba, sa baba lang ako ng office, ito yung office, sa baba lang ako, bit-bit ko agad yan. Taas agad. 5 minutes lang. May papakita ko dyan yung script. Okay ba? Yes! So, ibig sabihin, dapat, ang goal mo ngayon, pag nag-field ka, kung mausap ka, kahit hindi field or meron kang schedule na kausap, referral, mamaya, pakito, referral ng leaders mo, etc. Basta, pagdating sa field, dapat, maayos yung looks mo, and maganda yung buga ng bibig mo. Maganda yung buga ng bibig mo. Dapat, you have the script. Kaya nga, pag di mo rin kasi alam yung sasabihin mo, kaya importante din guys, pag nag-feel ka, know your script. Kung ano yung script mo na papracticein, before ka lumabas, practicein mo ano yung paano yung tinatawag na, ang tawag ko dito is, ito. Ang tawag ko, yan is opening spiel. Ano tawag spell? Ano ba yung spelling ng spiel? Ayan. Tama ba? Tama ba? Ayan na. Hindi kasi ako magaling sa spelling. Tama ka, double N to. Basta opening spiel. Ibig sabihin, yun nga, yung unang buga ng bibig mo, ibig sabihin, may opening spiel ka na dapat lagi nasasabihin pag nag-approach ka or kumausap ka ng tao. Even, schedule mo na, pag harap-harapan nyo pa lang, nakita mo na, di ba, nakaupo siya, example, nag-meet up kayo sa computer shop. Computer shop? Ano computer shop? Coffee shop pala. Anyway, coffee shop. Diba, imagine mo, coffee shop. Siyempre, nauna ka. Dapat pagpupunta, ito, may tip, mga tip-tip lang to, mga add-ons lang. Pag may mga meet-up ka, dapat mauna ka sa schedule mo. Okay? Dapat hindi nauna yung prospect mo, ikaw mauna sa schedule mo. Okay? Tapos pag nauna ka na sa schedule mo, naka-ready ka na doon, naka-posture ka, maganda yung forma mo, maganda yung itsura mo. Tapos pagdating ng pagdating ng prospect mo, tayo ka agad. Shake hands ka agad. Good morning. Ganun ka agad. Lapitan mo. Good morning, ma'am. Kamusta? Kamusta po yung mo? Form ka na. Gets nyo? Hindi yung pagdating, upo na siya. Dapat pagdating pa lang, tayo ka, tapos posture ka. Tayo ka dito kayo. Tumating na sa computer shop. Computer shop! Coffee shop, pagdating, yun yung pagpapasok. Go. Ay, sir.
Pero syempre, pagpasok niya, pasok. Sana. Gasyo ba? Kayo, may mga demo-demo pa tayo naralaman dito. Wala pa ako sa kalahati, dito pa tayo. Ubus sa oras ko. Anyway, ganun. Kasi, dapat sa unang ano pa lang sa unang tingin pa lang sa'yo, posture mo sa bunga ng bibig mo and ano agad yung may impress agad sa'yo. Tama ba? Kasi pag na-impress yan sa'yo, the whole presentation, the whole discussion na i-discuss mo, makikinig yan sa'yo. Kasi sa una pa lang, na-impress na siya sa'yo. Kaya yun yung pinakang goal natin, ma-impress agad sa'yo yung kausap mo. Okay, so next natin, ayan, actually sa field, ito pinaka-importante. Siyempre, dapat ma-master natin yung 5 fingers. Siyempre, alam naman natin yan, paano mag-prospect, invitation, presentation, closing, follow-up. Pero siyempre, hindi ko i-discuss dito ito. Hindi ko na ito i-discuss yung presentation kasi iba-ibang presentation niya eh. So, mayroon dito OVI, may easy verse, iba-iba tayo. So, hindi ko na pag-uusapan yan. Sa closing, slight lang, pero hindi ko yung topic ngayon kasi ang topic ko lang naman tapid eh. And follow-up, bahala na kayo dyan, follow-up nyo na. Basta para sa akin, tip ko sa follow-up, gumaling ka mag-final push. Ayan. Hindi lang follow-up. Minsan kasi follow-up mo, ano lang eh. Dapat magaling ka mag-final push. Yan. Push. Basta push yan guys. Push yan. Dapat magaling ka mag-final push sa kausap mo. Yan. Kasi pag magaling ka mag-final push sa kausap mo, alamin mo kailan mag-join, kung wala pang pera, anong gagawin yung paraan, bigyan mo ng paraan. Kung wala pa, bigyan mo ng offer na malupit. Mga ganun. Kasi lahat ng dinadaan ko yun eh. Offer na malupit, pag nag-join ka, lalagyan kita ng ganito, ganyan. Ngayon, yun ang mga final push na ginagamit. Pag nag-join ka ngayon, bukas, may encode na kita. Pag nag-join ka ngayon, may join sa akin na ilalagay ko sa'yo. Diba? Mga final push na ganun, may mga ganun kayo. Para yung close deal mo, hindi nasasayang din. Yan. So anyway, hindi ko yung topic. Binigyan ko lang ng idea. Next is, syempre, sa pag-field, gusto mo magkaroon ng field, syempre, magkaroon ka ng prospect list, lalo sa mga bago dito, sa mga wala pang prospect list dyan, gumawa ka na. Syempre, yung mga, eto na yung ililista mo na lahat, lalo na sa mga bago, ang tagal-tagal mo na, pero wala ka pang nakakausap na warm market mo. Ang tagal-tagal mo na sa hub, pero yung warm market mo, hindi mo pa nakakausap. Tama ba? Marami dito, ang tagal-tagal na sa hub, may mga naka-hubbers dito. Pero yung warm market, hindi naman tina-target. Hoy! Tagas yun. Meron dito, ang tagal na sa hub, pero yung warm market niya, hindi niya kinakausap. Tapos sasabihin sa'yo, mentor, wala ka makausap. Yung warm market mo, anong ginagawa? Ano yung warm market mo? Lahat nakakilala. Kamag-anak. Kaibigan mo, kabatchmate mo. Kabit mo yan. Warm market, lahat ng kabatchmate mo, elementary, isulat mo. Yung kaibigan mo ng elementary, yung sulat mo. Kaibigan ko elementary, siya ano yan hanapin mo, kausapin mo. Para pwede mo ma-meet up, pwede mo ma-prospect. Kaya isulat mo yung lahat ng prospect mo, kasi bakit? Makategorize mo yung lahat ng prospect mo kung sino yung pwede mo ma-meet up within the vicinity. Sino yung nandito pala sa Manila, nakakilala mo. Yayain mo. Kita tayo. Ganun. Kaya wala ka din schedule sa field kasi yung warm market mo, hindi mo rin naman tinatouch. Baka ako pa dyan mag-touch. So anyway, tawag nito, i-touch mo yung warm market mo. Ilista mo. Ngayon, sa mga nandito, wala pang warm market or meron, i-review mo ulit yung warm market mo.
Kasi for sure, meron ka dyan nakakilala na nandito lang naman sa Manila na pwede mong i-schedule at kausapin. I-meet up mo, pag nandito sa Manila, huwag mo na kausapin sa online. I-meet up mo dito sa Manila. Online mo pa rin papresentan sa business mo namin. Andito lang naman sa Manila, iisama mo din sa office. Hindi siya ba? So dun ka sanay mag-field. Warm market mo, for sure, meron ka dyan makukuha. Tama. Kaya sa mga hindi pa marunong, magpaturo sa mentor. Paano? Basta ang warm market, ilista mo lang, pangalan, address, at pirmahan. Joke lang. Address ko nasaan, Facebook, kausapin. Yan. Nag-gets nyo ba? Yes! Warm market, marami kayong pwede makuha, may schedule, at magiging magiging set mo para sa field mo. Next is cold market. Ito na yung cold market, yung mga hindi mo kakilala. Stranger, nakausap mo sa Facebook. Pwede mo i-meet up sa offline. Nag-gets nyo? Yung mga binilhan mo sa tindahan. Pabili ko, ganito. Tapos pagbili mo, hindi mo naman nire-recruit. Nag-gets nyo ba? Pagbili mo, kausapin mo, kamusta naman yung work mo dito? Kamusta lang? Form. Meron dito. Yan, form. Mamaya dyan sa So, matuto kang yung magtanong-tanong ba? Or kung makipag-chikahan ba? O, kamusta ka naman dito? Matagal ka na ba dito sa work mo? O, bago pa lang ako, ganito. Talaga, kamusta naman? Okay naman. Kamusta ba yung pasahod dito? Mukhang, malaki ba pasahod dito? Sabi niya, hindi, maliit nga eh. Ang gagano niya, maliit nga. Talaga, maliit nga. Kami kasi, meron kasi kaming opportunity baka pwede din sa ito. Nag-Facebook ka ba? Nag-Facebook ka? Oo, nag-Facebook ako. Nag-TikTok ka? Oo, nag-TikTok ako. Nag-reels ka? Oo, nag-reels ako. Uy, sakto. Pwede ka dito sa company namin. Di ba nag-Facebook ka lang? Di ba minsan wala kang Oo, sakto. Pwede ka dito sa company naman. Pwede mo isabay ito. Ano ba yan? Usap tayo. Ito yung calling card. Ano yung Facebook mo? Kunin mo na. Ang gagawin mo muna, nasa slide ko yan, pero ilagay ko na ito. Ang gagawin mo muna, pag ikaw ay na-prospect, na nabilihan mo sa tindahan, nakasakay mo sa jeep. Kasi ako dati, sa totoo lang, ang dami kong naging direct na nakasakay ko lang sa jeep. Dati. Kaya nag-enjoy ako nung pagsakay sa jeep. Nagsakay ako ng jeep, before ako umupo, titingnan ko muna yung tatabi. Namimili ako. Ito pwede to. Doon ako tatabi. Tapos mamaya, paabot po na. Thank you. Nag-gets nyo? Ngayon, sabi niya, welcome. Taga saan kayo? Nag-gets nyo ba? Perform ka na. Talaga, ganyan. Ikaw, taga saan ka? Ano ako dito? Anong work mo? Ano ako ganito? Tapos magtatrabaho, ikaw, anong work mo? May business na ako. Depende kasi sa mo eh. Actually, guys, sabi ko nga, there's no perfect script talaga. Walang perfect na script. Depende yan sa lalabas sa bibig mo while on the conversation ka sa kausap mo. So, dun mo nalalaroin siya. And kapag confident ka, malalaro mo siya. Nag-guess nyo ba? Yun. So ngayon, ang kailangan mong gawin, pag ikaw ay, yun nga, lalo sa cold market, kasi dito naman tayo magpo-focus sa cold market talaga eh. Ngayon, ang kailangan mo muna, pag ikaw ay may kausap, syempre hindi mo pa naman yan mapapresentan eh, lalo sa tindahan. Ang presentan mo na agad doon, di ba? May bumibili. Katabi mo sa jeep. Hindi mo mapapresentan. Kailangan mo munang gawin,
mag-build ka mo ng curiosity. Ma-curious mo na siya, ano ba yan? Yan. Yung magtatanong siya sa'yo, ano ba yan? Ay, wala to, basta. Pakipot ka pang kunwari. Wala to, basta, pero kunin ko Facebook mo, i-share ko sa'yo pag ano. Nag-gets siya ba? Yes! Mga ganun-ganun lang na conversation. Very simple, pero yet, ano lang siya, but yet, effective yung mga ganun-ganun lang. Hindi mo naman kailangan maging ano lang, maging magaling ka lang makipagkwentuhan. Alam ko naman, ginagawa niyo naman yan eh. Kaso nga lang, hindi niyo lang napapractice. Tama? So yun. So next tayo, cold market, alam niyo yan. Basta hindi mo kakilala, cold market yan, di ba? Next is, sana dito tayo kailangan gumaling sa pag-perform. Even kakilala mo, warm market mo, even cold market mo, magaling ka dapat mag-form. Ano ibig sabihin ng form? Alam niyo na yan, family, occupation, recreation, message. Yun yung tatanungin mo, kamusta work mo, kamusta family mo, lalo pagkakilala mo, kamustahan muna, huwag agad, recruitin mo agad. Nagets mo? So, form muna, hanggang sa mapunta ka doon sa pinaka-message na gusto mo, pinaka-target mo talaga. Ano yun? Ma-recruit siya. Oo. Doon man talaga pinaka-target. So, hanggang mapunta doon sa recruitan na part. Sa una, kwento-kwentuhan muna, kamustahan, nag-get siya ba? Yung parang, pero medyo concerned ka. Hanggang sa mahanap mo yung tinatawag na hot button nung kausap mo. O yan. Ano ibig sabihin ng hot button? Yan. Everybody say hot button. Hanggang mapunta ka dito, malaman mo yung hot button ng kausap mo. Ano yan? Example, habang kausap mo, kamusta naman yung work mo? Wala nangyari. Alam mo na, ting, hot button eh. Kailangan ng dagdag income. Eh, yung nanay ko may sakit eh. Oh, ting. Yung nanay ko, na-aksidente. Oh, ting. Insurance. Insurance to. Alam mo ba next time, pag na-aksidente yung nanay mo, may reimbursement ka na. Paano yun? Gusto mo ba yung hospitalization ng ano mo next time? Ano na, may ano ka na, may makukuha ka na reimbursement dito sa ano namin, sa company may ganun eh. Ano yun? Explain ko sa iyo pag may oras. Nagasya ba? So depende sa because of form, magaling ka mag-form, doon na lumalabas yung hot button ng kausap mo hanggang mapasok mo na yung tumbok na yung ma-recruit mo na siya. Nagets mo ba? So, ito yung pinaka-target natin. Kaya mo kailangan gumaling mag-form para mapasok mo yung pinaka-message yung business natin. Gets niyo ba? Yes! Yun. And then ABC rule, yan, isa sa mga skills din na kailangan natin gumaling. Sa ABC rule, para sa akin, yung ABC stands for advisor, bridge, and client. Pero para sa akin, para sa akin yung ABC rule, dapat magaling ka lang mag-build up. Build up saan? Build up sa upline mo, build up sa negosyo mo, build up sa mga travels dito, build up sa mga nagkakautse dito. So in short, magaling ka lang kwento. Alam mo ba, dito sa company namin, marami dito mga dating tricycle driver, yumaman. Yung kausap mo, tricycle driver, magkaka-interest? Kausap mo yung estudyante, alam mo ba, dito marami nagpa-part-time na student. Pero ngayon, nakakabili ng sasakyan. Meron na dito, estudyante dati, ganito, ganyan. Ito, build up, maging magaling ka mag-build up. Magkwento. Ano na ito? Okay. Maging magaling ka magkwento. Nag-gets nyo ba? Ang pag-build up, magaling magkwento. Kaya nga ako pag nag-ABC role ako, lalo pag
nandito na sa office, example, may invite ako, dito na sa office. Pag nag-build up ako or nag-ABC roll ako ng upline or ng office, pinaka-effective yung pabulong na style. Alam mo ba, dito, kapag gano'n, alam mo ba example, nakita mo si upline, yung upline mo, mentor mo. Ayun si mentor, kita mo yan si mentor. Ano yan, dating ganito yan, pero grabe yung laki na kinakita. Kasi yung kilay mo, tumataas pa. Sabi niya, ano? Kaya siya ba, yung kausap mo, before siya kausapin ng mentor mo, na-build up mo na ng todo, parang pag kinausap ng mentor, ng upline, or kung sino man dito na papashare mo yung kausap mo, makikinig na. Hindi yung, ma-invite ka. Mentor, invite ko pala. Kausapin mo na. May mga ganun may mga ganun na may mga invite. Diretso agad, mentor, may invite pala ako. Invite pala ako. Yung mentor mo, anong gagawin ka? Diba? So dapat, i-condition mo muna. Yan, ito yung pinaka-the best para sa akin. I-condition mo muna yung prospect mo before mo siya isalang sa mentor mo. Condition mo muna. Tsaka pinaka-the best, before may pakausap sa mentor, i-tour mo muna sa opisina. Lalo pa nandito, dito sa office, i-tour mo muna. Tour mo muna, mga product, ito yung purchasing. Magaling ka lang build up. Ito yung sana natin, ito yung product releasing, ito yung mga awards natin, Tapos, ay, sakto pala, nandito yung mentor ko. Sakto, good news. Ang swerte mo kasi nandito yung mentor ko. Sobrang busy nito. Kasi, dami niyang inasikaso. Pero andito siya ngayon, napakaswerte kasi na-timingan natin. Pero yung totoo, nakaabang naman talaga yung mentor mo. Kasi minessage mo na mentor, papunta kami, hello na ka-invite, tama ba? Alam naman talaga ng mentor, pero sasabihin mo sa kanya, na-timingan natin, sakto. Andito. Ito kasi napansin kong nowadays, na mga members, hindi na magaling sa ganun. Basta lang mag-invite. Pero kung ganun ka, magaling ka sa ganun, sure ball yung kausap, yung invite mo, magpipiin yan. Sure yan, magpipiin yan. Kasi pag kinausap na yan, kinondisyon mo na, yung pabulong-bulong ka pa, taas kilay pang nalalaman. Yung kausap mo, for sure yan. Nag-guess nyo ba? Yes! Na-imagine nyo ba, gano'n kadali lang naman? Ang dali lang naman talaga. Yes, tama. Alamin mo lang yung flow. Ganun nga, build up. I-condition. Sabihin mo nga, condition. Condition mo muna yung prospect mo before ipa-ABC rule. Okay? That's the very effective way ng pag-apply na ABC rule, yung pagkukondisyon muna. Pag-build up at pagkukondisyon mo muna sa prospect before mo ipakausap sa mentor mo. Okay ba yan? Yes! Aalalahanin ba lahat? Yes! Aalalahanin nyo yan. Hindi yung salang ka na ng salang agad. Ang-gets nyo ba? Even the seminar, ganun din. Pag may seminar, makinig tayo dun, meron ngayong presentation. Napakaganda kasi ang magtutok ngayon, ang mga naging successful na dito, yung mga magtutok sa event ngayon. Kaya dapat makinig tayo. Ganun ka. Hindi yung attend tayo seminar, may seminar dun, 7th floor, tara! Ganun ka, kwentuhan mo, magaling yung speaker ngayon. Alamin mo yung sino yung speaker, kwento mo. Alam mo yung ganun, galingan mo lang pagkukondisyon ng pag-build up. Pag magaling ka dito, ay nako, yung kausap mo, tango lang ng tango niya. Hanggang after ng presentation, pag ganun mo sa saling, kasi kinondisyon mo na eh. Yes mo, kaya naman yung iba, may mga invite, hindi nakikinig yung invite. Kasi hindi mo naman na-condition eh. Basta mo lang sinalang yan, pinaupo dyan. Pero pag kinondisyon mo yan, binild up mo yung event, binild up mo yung presentation, makikinig yan. Ensureable after na presentation, interesado yan. Kaya doon dapat tayo maging magaling, guys. ABC role, form,
Pag magaling ka dyan, sure ball yan, yung pagpipild mo, marami kang mapapapiin yan. Kasi dyan ako magaling eh. Dyan ako magaling nung nag-field ako. Ang galing kong magkwento. May action pa talaga. Wow. Grabe. Tapos may mga patapik-tapik pa ako. Ma'am. Ma'am, grabe. Kasi ano yun eh, NLP yun eh. Sa totoo lang, ang NLP, kung gusto mo pumasok yung sinasabi mo sa kausap mo, dapat may mga gesture ka din, mga tapik-tapik. Ma'am, grabe dito. Ganun ako. Lalo pag ano, pag tapos na yung presentation, example, tapos na presentation, ito, technique ko na lang to ha, ikwento ko lang sa inyo. Pag tapos ng presentation or after na, di ba, after ng presentation, aakbayan ko na yung invite ko. Pagtulungan natin. Pagtulungan agad, di ko agad sinasabi, join na, hindi. Pagtulungan natin, maganda yung business, di ba? Tulungan natin. Aakbayan ko. Mahigpit na akbay. Totoo yan. Gawain ko yan. Gawain ko yan. Mahigpit na akbay. Tulungan natin. Kasi ganito yan. Tapos kwento ko na ako. Ito din kasi ako. Ito yung nakita ko nung nag-start ako dito eh. Yung napanood ko dito, napakinggan ko. Ganun din yung napakinggan mo ngayon. Ganun din yung napakinggan ko rin dati. Alam ko, nararamdaman ko yung nararamdaman mo ngayon eh. Alam ko, gusto mo sumali. Pero issue mo ba yung ano, pang join? Oo, issue mo. Okay lang yan. Pagtulungan natin, alam ko, kaya mo din ganun. Kasi ganun din yung ano ko. Ganun din ako dati. So ngayon, nire-relate ko na. Nire-relate ko na agad yung sarili ko. Nagre-relate ko na yung sarili ko sa kausap, sa invite ko. Okay lang, ganun din ako dati. Pero naniniwala ako, kung nagawa nila, kaya mo rin yan, kaya din natin. Yung invite mo, lalakas yung loob, oo, gagawa ko rin yan, bro. Sa loob-loob niya, sige, kaya ko rin yan. Hindi lang niya ma-express, pero yung nararamdaman niya, ganun yung feeling nun. Kasi na-feel niya na tutulungan mo, na-feel niya na nandyan ka, sure ball yan, mag-join mo. Nagat siya ba? Gagawa ng paraan niya. So anyway, yan. So malapit na ako matapos. Wala pa pala ako. Wala pa sa kalahati. Sorry sa next finger. Sorry. Anyway, types of invitation, meron tayong tinatawag na, bilisan ko na lang to. May tinatawag na direct approach. Ito na yung direktahan mo siyang invite. Harap-harapan. Meron naman indirect approach. Okay. Yan yung types of invitation. Kasi dun, yan yung gagawin natin eh. Kaya nga tayo nag-field. Kasi dapat magaling tayo mag-invite, mag-prospect, mag-invite. Kaya siya ba? So ngayon, ang pinaka-goal natin is either from online, itatawid natin sa field, or field mismo. Ito na yung prospecting, yung pagmumusakal, ganito, ganyan, flyering, gano'n. Nagas siya ba? Yes! Ngayon, next slide. So direct approach, ito na. Direct approach, ito yung direct approach pagdating sa kakilala mo, warm market. Ito muna. Unahin muna natin sa warm market mo. Ito yung tawag doon, ginagamit ko ngayon na script. Dati kasi iba yung script ko eh. Parang inano ko lang ngayon. Actually, trinay ko tong gawin kasi bagong script to yung ginawa ko ngayon eh. Kasi iba yung script namin dati. Parang tinataon ko lang ngayon sa ano ngayon yung trending ngayon. Kasi bakit ko ginamit dito yung, alam mo hi friend, ask ko lang, baka gusto mo i-try. Gusto mo i-try. Parang mali mo, dapat i-try. We are currently looking for home-based appointment center, dropshipper affiliate, you're accepting part-time or full-time. Sinisend ko yan sa warm market ko. Ngayon, pag nabasa niya, is either, ito, warm market to ulitin ko ulit sa warm market to kasi friend mo nga, or tita mo, or whatsoever. Pwede mong gamitin, pwede mong improve, pero ito yung ginagamit ko this time. Na napansin kong effective ngayon, kasi meron ako mga nakakausap ngayon dahil dito. So, yan, pwede mo siyang gamitin. Bakit ko pinasok yung, bakit sinabi ko home-based appointment center? Kasi, para masabi mo na,
pwede siyang online. Gets mo? And dropshipper, kasi yun ang uso ngayon, dropshipping, gets mo ba? Sa totoo lang, I have a lots of prospect ngayon and meetups dahil sa dropshipping. Mamaya ipapakita ko sa inyo ano yung ginagawa ko. Bakit ako nakakapag-set ngayon ng appointment, nakapag-field ako yan, may mga nakakausap ako sa field. Dropshipping yung pinabibida ko ngayon. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ngayon, dropshipper or affiliate. Ngayon, mapapaisip siya. Nakikita niya to eh. Nakikita niya sa TikTok, nakikita niya sa Facebook. Dropshipping, affiliate, makukurious siya, ano yan? Tama? Magtatanong siya, yung utak niya, mapapaisip siya, mukhang okay ito kasi nakikita ko sa TikTok eh. Nag-gets siya ba? Ngayon, possible na magtanong sa'yo, or magka-interest siya, paano yan? Ngayon, next na is, tama ba? Yun, tama ba? Oo, tama. So ngayon, pag interesado siya, yan, isend mo na. We have an orientation dapat yan. This coming Monday, 7 p.m. Limited slot. Walang L. Talagang halatang tinay-type ko lang yan kasi kagabi ko lang ginawa yan. So, limited slot lang kailangan, kaya priority kita. Siyempre, warm market mo. Ngayon, para ma-feel ng kausap mo or nung kakilala mo, na priority mo siya. Nag-gets ba? Yes. Ngayon, kasi alam ko, makakatulong to sa'yo, malaki ditong kitaan, malaki dito kikitain natin. Starting income 20K a month and pwede umabot ng 100 pag masipag tayo. Napansin nyo ba yung script ko? Ang script ko actually, ano lang siya, hindi siya ganun na, parang tropa lang eh. Para kakilala mo lang eh. Nag-gets ba? So, ganun lang. So, ngayon, pag nabasa niya to, ito yung mga magic word dito, yung priority kita. Para maramdaman niya na priority siya, kaya siya ang kinausap, kaya siya in-invite mo. Nagets ba? Yes. Nagets ba? So, and then, nilagay ko dito yung word na makakatulong to sa'yo. Para maramdaman niya, kaya mo siya sinishare yung business. Kasi, hindi sa kailangan mo siya. Dapat ang maramdaman, guys, ng prospect nyo, hindi mo siya kailangan. Yes, tama. Kailangan kanya. Or kailangan niya yung business. Kaya sabi ko, alam kong makakatulong to sa'yo. Nag-gets ba? Kaya yung word na nilagay ko dyan. Mautak yun. So, malaki dito kikitain natin. So, parang ma-mindset siya na, ay, malaki kikitain. Okay siya. Tapos, 20K a month, medyo ano na yun sa kanya, pwede umabot ng 100K. Siyempre, mapatanong, paano? Magtatanong siya, paano? Siyempre, next na tatanungin yan, legit ba yan? Yan. Yan yung next na tatanungin ng prospect mo. Legit ba yan? Kasi siyempre, 100K, 20K, legit ba yan? Yan ang next na tatanungin sa'yo. Nag-gets siya ba? So ngayon, sa akin, ang sagot ko dyan, oo naman, friend. Kasi yung kakilala ko ngayon, kumikita na ng malaki. Actually, nakabili na siya ng kotse. Dahil lang dito. Grabe kasi kakilala ko siya, mahirap lang dati. Ngayon, siya nagpasok sa akin dito and siya tumulong sa akin and tutulong sa atin. Tiniap ko na yung mentor ko. Dito pa lang sa pagsagot dun sa legit ba yan. Nag-gets siya ba? So, nagbi-build up na ako. Sa chat pa lang. Nag-gets siya ba? So, yun yung depende sa inyo, pwede nyo improve yan. Nag-gets siya ba? Depende kasi, yan lang kasi, ganyan ako kumausap eh. Sorry guys ganyan lang ako. Ganyan ako kumausap. Pero yung pinakang magic word yan, yung i-build up mo, yung mentor mo, nagkakotse na, dating mahirap lang, kakilala mo talaga. Nag-gets siya ba? Kahit ako, nung nag-start ako dito, hindi ko naman talaga kakilala yung mentor ko eh. Pero ang lagi kong sinasabi, pag nag-i-invite ako, lagi kong sinasabi, kakilala ko yung nagpasok sa akin dito. Kakilala ko yung mentor ko. Pero yung totoo, stranger talaga yung mentor ko dito. Hindi ko naman talaga kilala. Ang nag-invite nga sa akin, nakilala ko lang sa Facebook eh. So, ibig sabihin, hindi ko kilala talaga. Pero ang sinasabi ko lagi, kakilala ko. And ang sinasabi ko lagi, siya nagpasok sa akin dito. Para ma-feel niya, ay, papasok mo rin ako.
Kasi di ba, pag may kakilala ka, pasok mo naman ako dyan, baka naman. Yung mga ganun, tama ba? Yung mga ganun na ano. Kaya pag nabasa niya to, siya nagpasok sa akin dito, tumulong sa akin, and tutulong sa atin. Papasok mo rin ako, ganito. Palapakan naman natin, guys. Palapakan mo. Pinalag mo kayo na gano'n. So ngayon, depende yan sa'yo. Anong script, depende, pwede mo din siya improve. Okay ba? Yes! Next! Ang sasabihin ko na, tara friend, lista na kita sa list para ma-reserve natin ang slot. Na slot sa'yo, sayang din, limited slot lang kasi. Tingnan mo lang, kasama mo naman ako. Tiyak magugustuhan mo to opportunity na to para sa future. Mga ganun. Ganyan lang ako magkausap. So, depende, improve mo siya na on your own way. Okay ba yun? Yes! Pero ang pinaka-magic word ko dyan lagi, opportunity to para sa future. Yan yung ginagamit ko. Opportunity to para sa future. Kasi alam naman yan na wala ng future kung nagtatrabaho siya or estudyante siya. Pag nag-uusapan na, narinig na yung future, mapapaisip na yung kausap mo. I guess ba? Yes! Yung kakilala mo. So next, indirect approach, same lang yung pattern. Actually, it's the same lang. Great day, ask ko lang, baka may kakilala ka. Eto, warm market mo rin to ha. Pero, indirect approach yung banat mo. Baka may kakilala ka na gusto ng work. We are currently looking for yan. Bakit ko sinasabing work? Kasi ang mindset ng tao, trabaho. Kaya sinasabi ko, work. Yan. Tapos pa nagtanong siya, ano ba yan na home-based appointment setter? Ano ba yan na dropshipper? Umattend ka ng seminar. Orientation na yun, di ba? Orientation. Dito na target ko, orientation na. Or meet up. Mag-meet tayo para i-discuss ko sa'yo. Nagas siya ba? Kasi ang goal ko, ma-meet up siya eh. The goal is, ma-meet up mo yung prospect mo. Yes mo? Kaya pa nagtatanong na siya about the details, kako, pag-meet natin, dun ko i-discuss. Or, may orientation tayo sa Monday, 7 p.m. Attend tayo. Same lang naman. Yan. Kung may kakilala ka, kindly refer mo para mo po sa akin para ma-reserve ko ng slot. Thank you po. Pero sa loob-loob niya, bakit pa mag-refer? Pwede naman ako eh. Grabe ko naman, friend. Ako naman. Pwede naman ako. Bakit pa ako mag-refer? Pwede ba ako dyan? Indirect approach. Pero siya na mismo yung nag-volunteer. Pwede ba ako dyan? Nagas siya ba? Yes! O, palapakan naman natin. Next. Yan. Ito naman is yung sa cold market. Like, the goal, yan. Goal natin, online to field or meet up. Okay. So, eto, sinesend ko to sa mga prospect ko, nakilala ko lang sa online. And, pinost ko to. Actually, pinost ko to kagabi. Pero ngayon, meron ako 3 for meet up na. Kagabi ko lang pinost. Yung isa pa nga, nagsabi sa akin, pwede bang mag-full-time ako dyan? Yun ang sabi sa akin. Sabi ko, magkita tayo pag-usapan natin. Nagtatanong na mag-full-time na daw siya. Wala pa nga eh. Pwede ba mag-full-time dyan? Ito, magpakita ko sa'yo. Ay, wag na, hindi ko napakita. Pero dito, kachat ko kanina, sabi niya, pwede mag-full-time dyan. Sabi ko, magkita tayo, pag-usapan natin yan. Mag-full-time na agad dahil lang dyan, oh. So para sa akin, effective siya sa akin. Ewan ko sa inyo, depende sa posting, pwede nyo gawing posting. Yan, pwede mo siya i-post kasi ako pinost ko lang siya. Tapos yung mga kakilala ko, nagme-message, ano ba yung pinost mo? Na-curious eh. Ano yung dropshipper? Ano yung home appointments? Nako-curious sila. Okay? So next, yan. The goal is to meet up. Yan, using your social media account. Yan, bakit mali yung mga spelling ko? Basta to invite prospect. Sorry kasi typo error. Kagabi lang, nagmamadali akong gumawa eh. Ano lang yan, stock knowledge lang guys. Facebook. From meet up from Facebook. Ito ibig sabihin, yung mga nakakausap natin sa Facebook,
is ma-meet up natin. Kung lang dito lang naman sa area. Nag-guess nyo? So, ugaliin nyo na guys, kung dito lang naman sa area, huwag nyo na presentan sa online pa din. Meet up mo na para magkaroon ka ng field, magkaroon ka ng bagong kasakasama. Nag-guess nyo? And FB dating, yan, dito ako kumukuha guys. Sa FB dating ako yung kumukuha ng mga bago kong meetups. Nag-guess nyo ba? Siyempre, pag nag-FB dating ka, dapat lupitan mo yung ano mo, picture mo dun. Ilagay mo na yung pinakamalupit at pinaka-sexy mong itsura. Tapos nung nakita ka, wow, mali. Joke. Joke lang. Anyway, ilagay nyo na sa FB dating. Diyan ako guys, kumukuha ngayon ng mga invite ko sa film. Kasi, hindi naman ako nagti-TikTok. Yan, sa TikTok, yung mga nagti-TikTokers dito, yan, pwede kayo makakuha. Yung mga nakakausap sa TikTok na nandito lang naman sa area, i-meet up mo na, huwag mo na presentan sa online. Meet up mo para malupit, di ba? Para ma-practice ka din. At sa Reels and ads. Ito din, pwede ka din kayo gumawa ng ads na dito lang sa Manila area na pwede nyo i-post yung katulad nung kaninang script na inano ko or kung ano man ang ginagamit mo na effective na makakapag-invite ka. And i-meet up mo. Gawa ka ng ads. Ang ads mo is Manila area lang. Pwede. Tapos yun, targeting mo Manila area, tapos meet up. So meron ka ng field na pwedeng ma-meet up. Nag-guess niya ba? Yes. Tapos ang lagi mo sabihin, orientation, attend ng orientation. Kasi nga, opportunity in-offer mo. Every Monday naman, dito naman tayo, LCOP, tama ba? Yun, para meron kang kasama. So next, mabilis na lang tayo kasi maubos ang oras ko. FB dating, ito guys. Para mayroon lang kayo idea, ako, pag nagkausap ako sa FB dating, mabilisan lang. Paano ako kumausap? Yan, sinasabi ko lang. Hindi ko na na-screenshot dito. Hi, taga-saan ka? Yan, ganun ako agad. Tapos sasabihin niya, lugar. Tapos sasabihin ko, sabi niya, ito, Caloocan daw siya. Next na reply ko, Pasig. Anong work mo? Yun na agad. Ganun na ako mag-message. Kasi mabilisan lang eh. Kasi sa mga dating site, ayun. Sa mga dating site kasi guys, ang tawag nito, dapat ano ka, hindi scripted yung ano mo. Kasi mababan ka eh, mabablock ka eh. Lalo sa OFO, alam niyo OFO? Yan, sa mga OFO, mga nag-OFO dyan, alam niyo na yan. So, yan. Tapos, diretso na ako. Pag tinanong ako, anong work mo, sasagutin niya, ito, government daw siya, government. Ang sagot ko na, dropshipping business ako. Tapos, sabi niya, ang sagot dito, mukhang maganda yan. Yun ang mga tanong agad. Maganda yan, nakikita ko sa TikTok. Tapos, ang sasabihin ko, add me sa Facebook, turuan kita paano. Ngayon, direkta na. Add mo ako sa Facebook, turuan kita paano. Sabi niya, okay. Tapos ina-add na ako sa Facebook. Tapos pag-add sa akin sa Facebook, meet up ko na. Schedule ko na for meet up. Iayain ko na for coffee or no. Kasi ang mga kausap ko dito, mga young professionals. So, syempre, magbabudget ka rin talaga. Iayain mo sa mga coffee shop, ganito na yun. So, yun yung ginagawa natin. So, next, yan sa Fieldworks, pwede kang makakuha ng referrals para magkaroon ka ng field is referral. Referral from your leaders abroad, manghingi ka ng referral na nandiyan sa Pilipinas, pwede mo i-meet up, pwede yun. And then pwede din mag-flyering, bigay ka ng flyers para meron kang makausap sa field. And pwede din magpusakalan. Yan, pusakalan. Yan yung approach ka. Okay? So limited lang yung time ko. At kasi yung ganitong training, dapat talaga mahaba eh. Totoo lang. So yan, anong kailangan? Ito, minsan, kung gusto mong maging madali lang sa'yo yung pag-approach, pwede din dapat meron kang flyers. Kasi yun yung pang-opening mo. Meron kang flyers. Bigay mo. Tapos diretso ka na ng script mo. Opening spiel mo. Meron ka lang pang-open. Bibigay mo lang. Hi ma'am, excuse me. For a while. Tapos titignan. Yan. Spiel mo na. Gets nyo? So, yun yung purpose and use ng flyers. Kaya kami may flyers din dati. Actually, dumating yung time na isa na lang yung flyers ko. Ginaganon ko, tapos pag hawak niya, hindi ko bibitawan. Ma'am, ganito kasi. Hindi ko binibigay. Kasi pag binigay, aalis na eh. Habang hawak niya, hawak ko rin, ma'am, ganito.
Isa na lang yung flyers ko. Dumating yung time na sa sobrang ano ko na sa pagpa-flyer eh. Isang flyers ko lang, pang open conversation ko lang. Tapos, diretso na agad ako. Explain, ito ma'am yan, ganito ganyan. Tapos, hindi ko na binibigay yung flyers. Kasi yung flyers na ginawa ko, yung magandang klase. Magkano din yung 5 pesos yata yun. Ayaw ko ibigay. Tapos yun na, kausap na. Nag-guess siya ba? So yun. Or calling card. O yan, pwede din calling card. Kaya po guys, sino dito may mga calling card na? O, di ba? O, palapakan na natin yung mga wala pa. Negosyante ka, tapos wala ka calling card. Ang galing mo. Di ba? Di ba negosyante tayo? Di ba dapat meron ka calling card? Lagi ka dapat may dala yan sa bulsa mo or sa wallet mo. Para pag may biglaan ang nakilala, nakita, nakakilala mo, boy, contact me. Nagmamadali ako eh. Ito, contact me. May offer ako sa'yo. Message mo. Ganun ka. High value yun pag may calling card ka. Actually, ang calling card is high value siya. Yung flyer, syempre, medyo ano lang yan. Calling card, pang negosyante talaga. Kaya sa mga wala pa ditong calling card at feel at ramdam mo na negosyante ka talaga dito, dapat meron ka. Yan yung mga wala ngayon. Sa totoo lang, kami, calling card, flyers, meron. Pag potential yung kausap ko, prospect, calling card binibigay ko. Contact me. Di ba? Negasyo ba? Dapat ganun. Tapos pag nagbigay ka, hawak mo yung yung dulo, ganun yung bigay. Hindi yung, calling card. Hindi ganun. Professional way. Contact me. Negasyo, kaya dito sa mga wala pa, importante po yun guys, mag-build ka, dapat may calling card ka. Di ba negosyante ka dito? Dapat mayroong ganyan. Yes, di ba? Tapos kami dati, nung nag-field kami, meron kaming clear file. May dala-dala kami lagi niyang clear file. Brochure. Parang present kami, doon na kami, brochure. Nakaupo sa food court, tatabihan namin yan. Una, kwento-kwento muna. Maya-maya, 3% na clear file. May clear file kami dala eh. Nasa bag lang, lalabas sa ano naman yung business namin. Nakaka-relate na dyan yung mga nag-film talaga. Alam niyo yan. Sa mga hindi nyo alam yun. Ganun kami, present kami agad. Clear file brochure. Tapos, slide. Ngayon, pwede nang nasa cellphone mo, may slide ka na. Kung paano ka mag-present, ano yung in-offer mo. Meron ka na dapat. Sino may mga slide na sa cellphone mo? Palapakan natin yung mga wala. So yung slide, dapat meron ka ng slide ng presentation mo. Kung OVI ba yan, or Easyverse. Para pag meron kang direktahan na nakausap sa field, mapresentan mo na agad. Nagas mo? Presentan mo agad. So yun. So yan, ito po yung script ko. Yan. Actually, ano nyo na lang. Screenshot nyo na lang. Kasi medyo mahaba siya. So pag nag-approach ako guys, kasi matapos na yung oras ko eh. Ang hirap. Ubus ang oras. Tapos na daw ang oras ko eh. Kaya hindi ko na ma-discuss na maayos to. Anyway, screenshot nyo na lang. Basahin nyo na lang. Joke lang. Anyway, ito guys, pag nag-approach ako, ganito agad. Hello, excuse me miss, or excuse me sir. Diretsahan na ako agad, for a while lang. And diretso ako pakilala agad. Ito tip ko sa inyo ha. Pag ano mo, for a while, pakilala ka agad. By the way, tayo ka dito sir. Mabilis lang tayo kasi wala na oras eh. Tayo ka dito sir. So example, in-approach si sir. Excuse me sir. For a while lang, by the way, ano pala? From OVI company. Survey lang po sir. Nag-Facebook po ba kayo? Kamusta naman? Okay naman. Kumikita ba? Using your social media? Hindi ka kumikita. So anyway, sakto po sir kasi meron ako guru sa'yo. May chance ka na nakamita using that social media. So we have a platform na ginagamit natin yung social media na pwede ka nang kumita through part-time. Okay? Through part-time lang siya. Pwede ka maging appointment setter dito, maging dropshipper, affiliate.
that you can earn money. Okay, share ko lang po sa'yo, within 5 minutes, kung may time ka, share ko lang sa'yo. Discuss ko sa'yo paano. Or if you have time, meron kami office dito sa Galleria, likod lang ng Robinson's Galleria. You can visit our office para ma-discuss namin sa'yo. Ma-discuss ko sa'yo paano siya. Kausap mo. Nakatulala sa'yo. Ano to? Kasi dire-diretso yung ano mo eh. Skill mo eh. Dire-diretso yung script mo. Confident ka, tapos habang kausap mo. Ano? Kausap mo. Ano siya ba? Professional. Professional na pag-approach. Minsan kasi tayo, ang iniisip mo, pag nag-approach ka ng tao, nagbababa yung ano mo, parang mababa ang moral. Pero hindi, depende yan sa tingin mo sa sarili mo. At depende yan kung professional way yung pag-approach mo. Professional way, nag-explain ka lang, nag-discuss ka lang, ganito, ganyan. Dropshipping, affiliate, ganyan, no? Part-time, you can earn money through online using your social media, our platform, etc. Kasi ba? Yes! Pag ganun, kausap, paano yan? Mas may kasama ka pang, di ba, yung task kila, habang nag-explain. Pasok yan. So next, bilis na lang ako kasi tapos na dito. Yan, we have orientation sa office, doon explain, you can, if you have time, you can visit. Tapos yung magic word dito, lagi na ginagamit ko, 5 minutes lang. 5 minutes lang. Pero after 2 hours nang inabot. Yung magic word 5 minutes lang or 15 minutes lang. Pero bakit ganun? Kinondisyon mo muna yung utak. Kondisyon mo muna yung utak na kausap mo na mabilis lang 5 minutes. Pag yun yung narinig niya 5 minutes, pwede 5 minutes lang. Sige. Sama ako, 5 minutes lang pala eh. Tama ba? Pero pag sinabi mo, ma'am, orientation, 1 hour, 2 hours dito. Ayoko. Umadali ako. Pero pag sinabi mo 5 minutes, okay lang yan. Tama ba? Ganun, 5 minutes lang. Eto guys, i-screenshot nyo kasi pwede nyo to screenshot. Picture mo lang. Picturean nyo kasi para i-review nyo at pwede nyo i-improve. At pwede nyo kabisaduhin. Para pag may kausap kayo, sa mga wala, ang mga ditong part kasi hindi nila mapicturean, hingin nyo na lang sa ibang mga nandito para at least meron kayo So yan, the goal is build curiosity. Yan. Maramdaman ng kausap mo na kailangan niya to, hindi yung kailangan mo siya. Lalo pag nag-approach ka, nagkakausap ka. And today's goal, yan, ito na, last ko na tong slide, today's goal. So ngayon, pag ikaw ay nag-field, ako kasi nung nag-field ako, pag lumabas na ako sa bahay, or ng boarding house, meron na agad niya na today's goal. Huy! Nalagyan siya ba? Meron na ako agad today's goal. May today's goal na ako, na ngayong araw, dapat meron akong makausap. Meron dapat akong mabitbit sa opisina. Meron dapat akong mapresentan ngayon. Meron akong today's goal. Ano lang kausap ko. Tapos yung motivation ko, iniisip ko agad, bakit ko to kailangan gawin? Kasi syempre medyo mahihiya ka pag nag-approach ka, pero pag alam mo yung motivation mo, bakit mo siya kailangan gawin, para magkaroon ka ng bagong leader, para kumita ka, para sa goal mo, para sa pangarap mo. Ngayon, pag alam mo yung purpose mo, paglabas mo, pag nagkausap ka, confident ka at sisipagan ka. Okay, yan lang lagi nyo tandaan pag kayo ay lumalabas. Always remember this. Yung today's goal mo. So anyway, thank you so much guys. Good.